Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ang bawat punla, puno, bunga ay sumasailalim sa pagsisikap, sakripisyo at tagumpay ng bawat Pilipinong magsasaka. Kaya naman narito tayo ngayon, hindi lamang upang kilalanin ang tagumpay ng MISOR, kundi upang tiyakin na ito'y magpapatuloy. At higit pa riyan, upang kayo ay mas mapapalakas, mas masuportahan, mas maalalayan sa bawat pagsubok. Ngayong araw, formal nating inilunsad ang Rice Processing System 2 facility na mayroong isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryer. Bahagi ito sa mas malawak natin layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Nakapagtayo na po tayo ng ilan na siyam na 150 na ganitong rice processing system. Makakatapos tayo sa taon ng 2025, magtatapos tayo ng 20 pa. At on the year 2025, magsisimula naman na mag-construct ng 50 na ganitong klaseng rice processing center. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa 1,162 kilometro ang naitayo nating mga daan. At higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Nagugulat ako, sa galing ng ating mga magsasaka, wala tayong ginawa. Mula noong matagal na, siguro may 50 taon na. Wala tayong ginagawa para tulungan ng mga coconut farmer. Ngayon lang natin tinutulungan. Ngunit, kahit wala ang nagawa ang pamahalaan na tulong, number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products. Isipin natin, kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito, bago ako magtapos, sabihin ko, number 1 na tayo. Number 2 tayo dahil number 1 na tayo. Tulungan kayo namin sa marketing, sa promotion. Paabutin natin yung ginagawa ngayon ng DTI na digitalize lahat. Para kahit na yung nandito sa MISOR, pwedeng makiusap sa merkado sa labas ng Pilipinas. At export na yan. Malaking potensyal masyado. Layunin ng pasilidad na ito na itaas ang halaga ng niyog mula sa kasalukuyang 8 hanggang 10 piso bawat kilo tungo sa 16 hanggang 18 piso bawat kilo. Kaya rin natin ito magproseso ng hanggat 60,000 niyog bawat araw. Makikinabang dito ang tinatayang nasa 66,000 magsasaka ng niyog sa Misamis Oriental. Makakalikha rin po tayo ng trabaho para sa 2,500 Pilipino. Ito direct employment. Ang upstream at saka ng downstream niyan, mas marami pa. Isa ito sa konkretong hakbang patungo ng industriya, paglalagay ng industriya sa ating mga kanayunan. Mga minamahal namin magsasaka, kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Alam namin hindi matutumbasan ng anumang proyekto ang dugo at pawis na inyong inaalay. Ngunit sa bawat na programang ito, hangad namin kahit papano ay mapapagaan ang pasanin ng araw-araw. Hinihikayat ko po kayong pagyamanin at alagaan ang mga handog na ito. Patuloy kayong matuto, gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino. Magsasakang marunong, may dangal,
at may pagmamahal sa ating bansa. Ito po ay isang large-scale integrated coconut processing facility na nagproproseso ng 60,000 nuts per day. So ang kaiba nito sa ibang coconut processing facility ay pinoproseso na rin yung lahat na produkto ng parte ng coconut, from the husk to the shell, water, coconut flour, skim milk, and the oil. So this plant is designed to increase the farm gate price of coconut. For example, ngayon, ang farm gate price ng coconut ngayon is nasa 14 pesos to 15 pesos per nut farm gate. Ito ay kukuha ng 16 to 18 pesos per nut, 3 top, which means is the project we're going to harvest the coconuts to be processed here. So yung planta na ito ay nakapag-geotag ng 350,000 fruit-bearing trees na coconut within Misamis Oriental na siya yung nagsusupply ng 60,000 nuts per day. This will create impact to around 65,000 farm workers in the coconut plantations. At the same time, this will increase the income per tree because right now the income of coconut farmers per tree is only around 400 pesos to 500 pesos per tree per year. This one will increase up to 1,200 pesos per tree per year. So, which means it will double the income of coconut farmers with this kind of business model. Another good thing is that this is being managed by FICO, one of the largest cooperative in the Philippines. So, in this case, farmers will not only earn from selling the coconut, but also from the patronage and dividend or any income from this co-op will also be shared to its member. So, ito yung kakaiba sa ibang private operated na processing plant. This is a realization of what the president pronounced to make coconut a local economic driver. And this is the portion of that pronouncement because this is the first integrated coconut processing facility in the country that process everything from husk, shell, meat, water, saka lahat na produkto, walang waste actually sa isang nut. At the same time, we organize a clustering approach so that every day we know exactly saan galing yung coconut in a 45-day cycle. We hope to transform the coconut industry in the next 3 years so that it will support to the realization of the President's marching order to have a single-digit poverty incidence by 2028. And this is one of the best strategy because in Region 10 alone, the poverty incidence is 18.6%, which means we need 9% in the next 3 years. That's more or less 3% per year that we need to reduce. This one will contribute 60% of the poverty reduction target per year so that by 2028, we have a single-digit poverty incidence in Northern Mindanao.